Magandang araw sa inyo mga minamahal naming tagapakinig. Welcome muli sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral at damdamin. Sa kwentong ating tutunghayan, sasamahan natin ang isang pusong sawi sa paghahanap ng liwanag. Ngunit paano kung ang inaakala mong liwanag ay siya palang magdadala sa iyo sa mas malalim na kadiliman? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Isang nakabibinging iyakan ang sumalubong sa marangyang mansyon ng mga Montesalve. Hindi isa, kundi tatlo. Tatlong maliliit na boses na sabay-sabay tumatangis, tila mga alon na humahampas sa pader ng katahimikan, winawasak ang anumang piraso ng kapayapaan na natitira pa. Para itong mga punyal na sabay-sabay tumutusok sa puso ni Amihan Montesalve. Napahilamos siya sa kanyang mukha, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang pagod at pighati ay tila isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ilang linggo nang ganito. Simula nang mawala si Sinag, ang kanyang minamahal na asawa, ang Hacienda Montesalve ay naging isang kaharian ng kalungkutan. Tama na, mga anak. Pakiusap niya sa kawalan, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa lakas ng iyak ng kanyang tatlong anghel. Tumingin siya sa malaking larawan ni Sinag na nakasabit sa dingding. Ang nangiti nito, na dati nagbibigay buhay sa buong kabahayan, ngayon ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Sinag, patawarin mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Bulong niya, ang kanyang mga balikat ay tuluyang nanghina. Ito ang eksenang dinatnan ng isang dalagang mukhang pagod mula sa mahabang biyahe. Si Mayari Dalisay, suot ang isang simpleng bestida at may bitbit na maliit na bag, tila siya isang ibon na naligaw sa isang gintong hawla. Namangha siya sa laki at ganda ng mansyon, ngunit ang kanyang atensyon ay agad na napunta sa pinanggagalingan ng iyak. Nang ihatid siya ng kasambahay sa harap ni Amihan, hindi man lang nito magawang itaas ang kanyang tingin. Ikaw ba ang nag-apply bilang yaya? Tanong ni Amihan. Ang boses ay magaspang dahil sa kawalan ng tulog. Tumango si Mayari. Opo, Ginoo. Ako po si Mayari Dalisay. Pinagmasdan siya ni Amihan mula ulo hanggang paa. Payat, maliit at may suot na pudpud na sapatos. Ano ang magagawa ng isang tulad niya na hindi nagawa ng mga dati nang sinubukan? Ngunit sa puntong ito, wala na siyang pagpipilian. Ang desperasyon ay isang matinding puwersa. Sige, subukan mo. Lahat ay susubukan ko. Halos pabulong na sabi ni Amihan. Hindi nagsalita si Mayari. Dahan-dahan siyang lumapit sa tatlong batang umiiyak. Ang isa ay nasa kuna. Ang dalawa ay nakaupo sa sahig. Mga mukha'y basang-basa ng luha. Lumuhod siya sa harap nila. Hindi sila pinilit na tumahan. Tinitigan niya lang sila nang may malalim na pag-unawa. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, isang himig ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Hayo na, munting bituin. Ang gabi yakapin. Nagsimulang kumanta si Mayari. Hayo na, munting bituin. Ang gabi yakapin. Pikit na ang iyong mga mata. Sa uyayin ng buwan, ang kanyang boses ay hindi malakas. Mahina ito at malambing. Parang malinaw na agos ng tubig sa isang bati sa probinsya. Walang pilit, walang halong sining. Tanging puro at payak na damdamin. Unti-unting humina ang iyak ng bunsong anak ni Amihan. Ang malakas na pagtangis ay napalitan ng maliliit na hikbi. Itinagilid nito ang ulo, tila hinahanap ang pinanggagalingan ng himig na ngayon lang narinig. Sunod na tumigil ang dalawa pa. Ang kaninang mga mukhang gusot sa pag-iyak ay napalitan ng pagtataka. Dahan-dahan silang lumapit kay Mayari. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya, nabibighani sa himig na tila gamot sa kanilang nangungulilang mga puso. Nakatayo lang si Amihan sa isang sulok, hindi makagalaw. Tila siya isang estatwa. Ilang linggo niyang sinubukang patahanin ang kanyang mga anak. Mga mamahaling laruan, mga palabas sa telebisyon. Kahit ang pilit niyang pag-awit, lahat ay bigo. Ngunit ang babaeng ito,
Sa loob lamang ng ilang sandali, gamit ang isang lumang kanta, ay nagawa ang imposible, isang milagro. Sa wakas, ang bunso ay tuluyan ng pumikit. Ang paghinga ay lumalim. Natutulog na ito sa kandungan ni Mayari. Ang dalawa naman ay humilig na sa kanyang mga balikat. Ang kanilang mga mata ay antok na antok na. Ang nakabibinging iyakan ay napalitan ng isang sagradong katahimikan. Humakbang si Amihan pasulong. May gustong sabihin, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan niya si Mayari na ngayon ay marahang hinihimas ang likod ng kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang sinag ng pag-asa ang tumagos sa nababalot ng dilim niyang puso. Ngunit hindi niya alam, mula sa itaas ng malawak na hagdanan, isang anino ang kanina pa nanonood. Nakatayo roon si Liwayway, ang matalik na kaibigan ng yumaong si Sinag. Pinagmasdan niya ang buong pangyayari. Ang kanyang mga labi ay may isang nangiting mahirap basahin. Isang nangiti na hindi nagsasabi kung ito ba ay tuwa o isang babala ng paparating na unos. Lumipas ang ilang linggo na tila isang panaginip para kay Amihan. Ang dating tahanang puno ng iyakan at pighati ay napalitan ng mga halakhak at masayang sigawan ng mga bata. Ang Hacienda Montesalve ay muling nagkaroon ng buhay at ang lahat ng iyon ay dahil kay Mayari. Mula sa bintana ng kanyang opisina, madalas na pinanonood ni Amihan si Mayari habang kasama nito ang mga bata sa hardin. Nakikipaghabulan, nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno ng mangga. O simpleng kinakantahan sila hanggang sa makatulog sa duyan. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa puso ni Amihan. Isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Tila isang anghel na ipinadala ng langit si Mayari upang ayusin ang kanilang nasirang mundo. At sa gitna ng bagong tuklas na kapayapaang ito, palaging naroon si Liwayway, ang matalik na kaibigan ni Sinag, ang ninang ng kanyang mga anak. Palagi siyang dumarating, laging may dalang pagkain, laging handang tumulong. Para kay Amihan, si Liwayway ang huling koneksyon niya kay Sinag, isang angkurang nagpapanatili sa kanya sa gitna ng bagyo. Isang hapon, dumating si Liwayway na may dalang isang malaking basket ng merienda. Gaya ng dati, masaya siyang sinalubong ng mga bata. "Tita Ninang!" sigaw ng panganay. "Hello, my babies!" sagot ni Liwayway. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Ngunit nang ilapag niya ang basket sa mesa, agad niyang pinagbukod-bukod ang laman. "Ito para sa inyo," sabi niya sa mga bata habang inaabot ang mga sandwich. "At ito," sabay turo sa isang lalagyan ng hipon, "ay para lang sa daddy ninyo. Inalis ko na ang mga lamang dagat para sa inyo. Alam mo na, para sigurado, mahirap na ang magkamali pagdating sa allergies." Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Biglang naalala ni Amihan ang sinabi ng mga doktor tungkol sa pagkamatay ni Sinag. Isang biglaan at malalang allergic reaction. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. "Naalala ko lang yung kasambahay ng pinsan ko," patuloy ni Liwayway. Ang boses ay tila nagkukwento lang. Nagkamali siya nang naipakain sa alaga niya. Kawawa yung bata. Isinugod sa ospital. Isang maliit na pagkakamali lang, Amihan. Pero kay laking perwisyo ang dala. Hindi umimik si Amihan, ngunit ang mga salita ni Liwayway ay tumatak sa kanyang isipan. Maya-maya, habang naglalaro ang mga bata, sinimulan nilang kantahin ang himig ng Oyayi ng Buwan. Napangiti si Liwayway. "Aba, mukhang paborito niyo talaga ang kantang yan, ano?" "Opo," sagot ng bunso. "Kinakanta rin po yan ni Tita Liwayway. Pero mas maganda po yung kay Ate Mayari." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakita ni Amihan ang pagbabago sa ngiti ni Liwayway. Kumislap ito ng panandalian bago niya muling naibalik ang dating tamis. "Siyempre naman," sabi niya sabay tawa. "Espesyal talaga ang boses ni Ate Mayari niyo.
Nang gabing iyon, bago umuwi si Liwayway, kinausap niya si Amihan ng sarilinan. "She's a miracle, Amihan," sabi niya, habang nakatingin sa direksyon ni Mayari na nagpapatulog na sa mga bata. "Napakabait niya. Halos nakapagtataka." Kumunot ang noo ni Amihan. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala naman," mabilis na sagot ni Liwayway. "It's just that she's perfect. Almost too perfect. Mag-ingat ka lang ng kaunti, Amihan, para sa mga bata." Pinanood ni Amihan si Liwayway na umalis. Sa simula, may kaunting inis siyang naramdaman. Bakit kailangang lagyan ng bahid ng duda ang isang bagay na malinaw namang mabuti? Ngunit habang tinitingnan niya si Mayari na buong pagmamahal na hinahaplos ang buhok ng kanyang anak, ang mga salita ni Liwayway ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malamig na tanong ang unang beses na pumasok sa kanyang utak. Isang tanong na gumambala sa kapayapaang kanina'y kanyang nararamdaman. Maari nga kayang sobra siyang perpekto para maging totoo? Para kay Mayari, ang bawat araw sa Hacienda Montesalve ay isang biyaya. Ang dating takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng saya. Minahal niya ang 3 bata na parang tunay niyang mga kapatid, at ang makita silang muling ngumingiti ay sapat ng kabayaran sa lahat ng kanyang pagod. Maging si Ginoong Amihan na sa unay tila isang malaking bato na hindi matinag, ay unti-unti na ring nagpapakita ng kabaitan. Minsan, nahuhuli niya itong nakangiti habang pinanonood sila sa hardin. Ang mga ngiting iyon, kahit saglit lang, ay nagbibigay ng kakaibang init sa puso ni Mayari. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang umaga, isang sigaw mula sa silid ni Doña Sinag ang gumising sa buong kabahayan. Sigaw ni Liwayway. "Nasaan na? Nasaan na?" Nagmadaling pumanhik si Mayari, kasunod ang iba pang mga kasambahay. Naabutan nila si Liwayway na tarantang-taranta habang binubuksan ang lahat ng mga kahon sa loob ng aparador. Si Amihan ay naroon na rin. Pilit na pinapakalma si Liwayway. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Amihan. "Ang medalyon, Amihan." Humahagulgol na, sabi ni Liwayway. "Ang medalyon ni Sinag. Yung pamana pa ng lola niya. Dito lang yun nakalagay sa kahon ng alahas niya. Pero wala na. Napatigil ang lahat. Ang medalyon na yon ay hindi lang isang alahas. Ito ay isang piraso ng kasaysayan ng pamilya." Mabilis na kumilos si Amihan. Hinalughog nila ang buong silid, ngunit wala kahit anino ng medalyon. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mayari ang isang bagay. Habang si Liwayway ay abala sa pag-iyak at pag-aalala, ang kamay nito ay paulit-ulit na dumadapo sa isang bagong kwintas na suot niya. Isang simpleng kwintas na may isang komikinang na bato. Hindi ito pinansin ni Mayari noong una. Iniisip na baka dala lang ito ng nerbiyos. Imposibleng mawala lang to ng kusa. Sabi ni Liwayway, ang mga matay namumugto. May kumuha nito, at sino lang ba ang malayang nakakapasok dito sa silid na tumaliban sa atin? Biglang tumahimik ang paligid. Ang lahat ng mga mata, kabilang ang mga mata ng ibang kasambahay, ay napako kay Mayari. Siya bilang yaya ay may pahintulot na pumasok sa halos lahat ng bahagi ng mansyon. Naramdaman ni Mayari na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi po ako," nanginginig niyang sabi. Lumapit si Amihan sa kanya. Ang kaninang mga ngiti na nakikita niya mula rito ay naglaho na. Ang pumalit ay isang malamig at matalim na tingin. "Mayari, may alam ka ba rito?" tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. "Wala po, Ginoo. Maniwala po kayo sa akin." Pakiusap ni Mayari. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Kahit kapkapan niyo pa po ang mga gamit ko." Hindi sumagot si Amihan. Tinitigan niya lang siya. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw.
Ang mga kasambahay na dati mabait sa kanya ay nagsimula ng magbulungan. Narinig niya ang mga salitang bago, probinsyana, mukhang pera. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Lumapit si Liwayway kay Amihan. Hinawakan niya ito sa braso. Ang muka ay puno ng pekeng awa habang nakatingin kay Mayari. Amihan, I know she seems nice. Bulong nito, sapat lang para marinig ng lahat. Pero minsan, ang kahirapan ay nagtutulak sa mga tao na gawin ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Sa mga salitang siyon, naramdaman ni Mayari na gumuho ang kanyang mundo. Tumingin siya kay Amihan, nagmamakaawa na sana'y makita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya lang ay ang isang pader na hindi na niya kayang tibagin, ang tiwala. Gaya ng nawawalang medalyon, bigla na lang itong naglaho. Naging mabigat ang hangin sa Hacienda Montesalve sa mga sumunod na araw. Ang dating magaan na pakikitungo ni Amihan kay Mayari ay napalitan ng isang malamig na distansya. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos nito, sinusuri, hinahanapan ng butas. Ang laso ng duda na itinanim ni Liwayway ay nagsimula nang kumalat sa kanyang sistema. Isang gabi, nagsimulang ubuhin ang kanyang bunso. Kinabukasan, mayroon na itong sinat. Agad na dumating si Liwayway, puno ng pag-aalala ang mukha. Bukas ang bintana sa kwarto ng bata kagabi, Amihan? Sabi nito sa mahinang boses. Tinitiyak na maririnig din ni Mayari na nasa malapit. Hindi ko naman sinisisi si Mayari. Baka nakaligtaan lang niya. Pero sa panahon ngayon, isang pagkakamali lang. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hinayaan na lang na ito'y mag-iwan ng marka sa isipan ni Amihan. Na pati imang bagang ni Amihan, isang pagkakamali. Tulad ng nawawalang medalyon, tila dumarami na ang pagkakamali ng babaeng ito. Dumating ang gabi at mas lumala ang ubo ng bata. Nagpresenta si Mayari na magtimpla ng gatas. Habang nasa kusina siya, dumaan si Liwayway. Tulungan na kita, alok nito. Ngunit sa isang saglit na pagtalikod ni Mayari upang kumuha ng pulot, isang maliit na pakete ang mabilis na binuksan ni Liwayway at ibinuhos ang kaunting laman nito sa baso ng gatas saka mabilis na hinalo. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ako na ang magdadala, sabi ulit ni Liwayway, ngunit ngumiti si Mayari. Ako na po, ma'am. Trabaho ko po ito. Kinuha niya ang baso at umakyat sa itaas. Nasa opisina si Amihan. Sinusubukang magtrabaho, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang alaala ng pagkawala ni Sinag, ang takot na baka may masamang mangyari sa kanyang mga anak. Lahat ay bumabalik. At bigla, isang nakatitiling sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Boses ni Liwayway. Binitiwan ni Amihan ang lahat ng hawak niya at tumakbo paakyat na tila may humahabol sa kanya. Ang kalabog ng kanyang mga paa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pagbukas niya ng pinto ng silid ng anak, isang eksena mula sa kanyang pinakamasamang bangungot ang tumambad sa kanya. Ang kanyang bunso ay humihingal at ang balat nito sa leeg at braso ay puno ng mapupulang pantal. Nakatayo sa tabi nito si Liwayway, humahagulgol habang si Mayari ay nakatayo sa kabilang panig. Ang mukha ay putlang-putla. Hawak pa rin ang baso ng gatas na ngayon ay wala ng laman. Amihan, ang anak mo. Umiiyak na, sabi ni Liwayway. Yung gatas, may kung anong nilagay dyan. Automatikong napatingin si Amihan kay Mayari. Ang hinala, ang galit, ang takot. Lahat ay sumabog sa loob niya na parang isang bulkan. Anong ginawa mo? Sigaw niya kay Mayari. Wala po. Gatas lang po yan. Nanginginig na sagot ni Mayari. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Amihan. Lumapit si Liwayway at humawak sa braso niya. Ang mga luhay patuloy na dumadaloy. Siya, Amihan. Nakita ko siya. Hawak niya ang baso ng gatas.
Sinubukan ko siyang pigilan pero iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ang mga babala ni Liwayway, ang nawawalang medalyon, ang bukas na bintana. At ngayon, ito, para kay Amihan, kumpleto na ang larawan. Ang babaeng ito ay hindi isang anghel, isa siyang demonyo na nagbabalat kayo. Hindi na siya nag-isip pa. Ang tanging nakikita niya ay ang panganib sa buhay ng kanyang anak. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Puno ng galit na hindi pa naririnig ni Mayari kailanman. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngayon din, napatigil si Mayari. Ang sakit ng akusasyon ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang sigaw ni Amihan ay tila kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mayari. Ang bawat salita ay humiwa sa kanyang puso. Mas masakit pa sa 10 sampal. Wala siyang makitang anuman sa mga mata nito, kundi purong galit at pagkasuklam. Walang tanong, walang pag-aalinlangan, isang hatol na iginawad ng walang paglilitis. Makinig po muna kayo. Pakiusap niya, ang boses ay basag at nanginginig. Wala na akong kailangang marinig mula sa isang magnanakaw at sinungaling. Sagot ni Amihan. Ang mga salita'y mabibigat at walang awa. Humarap ito sa isang kasambahay. Samahan mo siya sa kwarto niya. Siguraduhin mong wala siyang ibang dadalhin kundi ang mga basahan niya. Parang isang manikang walang buhay na nagpatangay na lang si Mayari. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naririnig niya sa likuran ang pag-aalala ni Liwayway. Dalhin na natin sa ospital ang bata. Amihan, bilis! Ang boses nito, na puno ng pekeng pag-aalala, ay ang huling tunog na narinig niya mula sa pamilyang minsan niyang inakala na magiging sa kanya na. Sa maliit niyang silid, mabilis niyang iniligpit ang iilang damit na pag-aari niya. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay nababasa ng kanyang mga luha. Ang mga masasayang alaala, ang mga halakhak ng mga bata, ang mga ngiti ni Amihan ay naglalaro sa kanyang isipan na ngayon ay tila mga multo ng isang paraisong nawala. Gusto niyang magpaalam. Gusto niyang yakapin ang mga bata sa huling pagkakataon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ng mga ito. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya ang panganay na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang puso niya ay nagdugo. Paano niya iiwan ang mga anghel na ito? Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Liwayway. Saan ka pupunta? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Wala na ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha nito. Ang nakikita na lang ni Mayari ay isang malamig, mapanuyang tingin. Gusto ko lang pong magpaalam sa mga bata. Hindi na kailangan. Putol ni Liwayway. Baka kung ano pa ang gawin mo sa kanila, umalis ka na. Bago pa tuluyang magdilim ang isip ni Amihan at ipakaladkad ka niya sa mga pulis. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mayari ang tunay na takot. Wala siyang laban. Wala siyang kakampi. Habang bitbit ang kanyang maliit na bag, dumaan siya sa sala. Ang ulan sa labas ay nagsimula ng bumuhos ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanya. Nakita niya ang larawan ni Doña Sinag, ang babaeng hindi niya nakilala, ngunit tila ang anino nito ang nagpaparusa sa kanya ngayon. Nang buksan niya ang malaking pinto ng mansyon, isang malakas na hangin at ulan ang sumalubong sa kanya. Wala siyang payong, wala siyang direksyon. Humarap siya at tinanaw ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang dating paraiso ay isa na ngayong bilangguan ng masasakit na alaala. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay parang latigo. Nilalamig, basang-basa, at may pusong durog na durog. Sumakay si Mayari sa huling biyahe ng bus pauwi sa kanyang probinsya.
Habang papalayo ang bus, tanaw niya pa rin ang mga ilaw ng Hacienda Montesalve. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na bintana at doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, tahimik siyang umiyak. Wala nang natira sa kanya. Pati ang paniniwala na may kabutihan pa sa mundo ay tila inanod na ng ulan. Inakala ni Amihan na sa pag-alis ni Mayari, magbabalik na ang kapayapaan. Inakala niya na sa pagtataboy sa ahas, magiging ligtas na muli ang kanyang paraiso. Nagkamali siya. Ang sumunod na umaga ay mas malala pa kaysa sa mga nauna. Ang iyak ng kanyang mga anak ay hindi na iyak ng pangungulila kay Sinag. Iisang pangalan na lang ang isinisigaw ng mga ito. Si Ate Mayari. Gusto namin si Ate Mayari. Ang dating sigla na nagsimulang bumalik sa mansyon ay muling naglaho at ang pumalit ay isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng walang tigil na pagtangis. At sa gitna ng lahat, naroon si Liwayway. Hindi ito umalis. Sa ngalan ng pagtulong at pag-aalala, nanatili ito sa mansyon. Sinusubukang punan ang puwang na iniwan ni Mayari. Ngunit habang tumatagal, ang presensya niya ay nagiging nakakainis, nakakasakal. Sa almusal, sinubukan niyang suyuin ang mga bata. Ngunit tinatabig lang ng mga ito ang kanyang kamay. Sinubukan niyang kantahin ang mga awiting pambata, ngunit lalo lang lumalakas ang kanilang pag-iyak. At ang pinakamatindi sa lahat, sinubukan niyang kantahin ang Oyayi ng Buwan. Hayo na munting bituin, munting... Simula niya. Pilit na ginagaya ang lambing sa boses ni Mayari. Ngunit ang himig na nagmula sa kanyang bibig ay walang mahika, walang init. Isang peking kopya na lalong nagpaalala sa mga bata ng orihinal na kanilang hinahanap-hanap. Sabay-sabay silang nag-iyakan ng mas malakas. Hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Huwag mong kantahin yan! Sigaw niya na ikinagulat hindi lang ni Liwayway kundi pati ng kanyang sarili. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Huwag na huwag mo nang kakantahin yan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liwayway. Ngunit sa halip na makonsensya, inis ang naramdaman ni Amihan. Bakit ba? Nandito pa rin siya. Bakit pinipilit niyang ayusin ang isang bagay na hindi naman niya kayang ayusin? Kinahapunan. Habang hinahanap niya ang isang libro, sa lumang aklatan ni Sinag, pumasok si Liwayway. Ano ang hinahanap mo, Amihan? Baka matulungan kita, sabi nito. Isang lumang libro. Hindi ko na matandaan kung saan ko nailagay. Walang alinlangan na lumakad si Liwayway papunta sa isang estante sa pinakasulok. Mula sa likod ng isang hilera ng mga encyclopedia, kinuha niya ang isang makapal at maalikabok na libro. Ito ba? Napatitig si Amihan sa libro. Pagkatapos ay kay Liwayway. Paano niya nalaman? Kahit siya ay nakalimot na doon pala iyon nakatago. Sinabi sa akin lahat ni Sinag ang mga taguan niya dito. Nakangiting paliwanag ni Liwayway. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong kalkulado sa kilos niya. Isang pagiging pamilyar sa lugar na tila hindi tama. Nang gabing iyon, matapos ang isa na namang mahabang araw ng kaguluhan, pinuntahan ni Amihan ang kanyang panganay na anak sa silid nito. Gising pa ito, nakatingin lang sa kisame. Umupo siya sa gilid ng kama. Bakit hindi ka patulog, anak? Mahinahon niyang tanong. Hindi lumingon ang bata. Sa isang maliit at nanginginig na boses, nagtanong ito ng isang bagay na bumaon sa puso ni Amihan na parang isang kutsilyo. Daddy, umalis po ba si Ate Mayari dahil po ba hindi kami naging mabait? Napatigil si Amihan. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata at walang anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig dahil sa kauna-unahang pagkakataon na pagtanto niya na ang halimaw sa kwentong ito ay hindi si Mayari. Ang tanong ng kanyang anak ay hindi nagpatulog kay Amihan ng gabing iyon. Umalingaw-ngaw ito sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Paulit-ulit.
Kino-question ang bawat desisyon na kanyang ginawa. Ang imahe ng umiiyak na si Mayari, habang itinutulak niya ito, palabas sa gitna ng ulan ay nagsimulang maghasik ng lagim sa kanyang konsensya. Kailangan kong makasiguro, bulong niya sa sarili. Hating gabi na nang bumangon siya mula sa kama. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa security room ng mansyon, isang lugar na bihirang-bihira niyang puntahan. Ang berdeng ilaw mula sa mga monitor ay ang tanging liwanag sa madilim na silid. Umupo siya sa harap ng console. Ang layunin niya ay simple lang, hanapin ang eksaktong sandali kung saan nagkamali si Mayari para mapatunayan sa kanyang sarili na tama ang kanyang ginawa. Para mapatahimik ang sarili niyang mga demonyo. Hinanap niya ang recording mula sa gabi ng insidente. Pinanood niya ang bawat segundo, ang bawat galaw. Nakita niya si Mayari sa kusina, nagtitimpla ng gatas. At gaya ng sinabi ni Liwayway, pumasok ito para tumulong. Pero may isang bagay na hindi tumugma. Ayon kay Liwayway, nasa sala siya nang marinig niya ang pag-ubo ng bata, kaya siya tumakbo paakyat. Ngunit sa CCTV malinaw na nakita ni Amihan na pagkaalis ni Mayari sa kusina dala ang gatas, si Liwayway ay hindi bumalik sa sala. Nanatili ito sa pasilyo sa ibaba, nakatayo sa dilim, tila naghihintay. Naghihintay. Saan? Pinabilis ni Amihan ang playback. Nakita niya ang sarili niyang tumatakbo paakyat at ilang segundo lang pagkatapos niyang mawala sa kamera, sumunod na rin si Liwayway paakyat. Hindi ito galing sa sala. Galing ito sa mismong ibaba ng hagdanan kung saan nangyari ang lahat. Nagsinungaling ito. Isang maliit na kasinungalingan pero sapat na para buksan ang isip ni Amihan sa iba pang mga posibilidad. Bigla niyang naalala ang kwintas ni Liwayway. Ang bagong kwintas na palagi nitong suot simula nang mawala ang medalyon ni Sinag. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. Pinatay niya ang mga monitor at bumalik sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanilang family doctor. Kahit 10 oras na ng gabi. "Doc, pasensya na sa abala," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "May itatanong lang ako tungkol sa pagkamatay ni Sinag. Ang sabi niyo, severe allergic reaction sa shellfish. Pero Doc, wala namang kahit anong shellfish sa kinain niya nung gabing yon. Sigurado po ba tayo sa findings?" Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Mr. Montesalve," sagot ng doktor. "To be honest, the symptoms were atypical. Mabilis ang epekto at sobrang bagsik. It resembled a shellfish allergy, kaya yun ang naging primary diagnosis natin. Ngunit kung tatanungin mo ako kung may puwang para sa duda, oo, meron." Pagkababa niya ng telepono, nanginginig na ang mga kamay ni Amihan. Atypical, hindi tipikal. Kinabukasan, habang nasa labas si Liwayway para mamili ng gamot para sa mga bata, ginawa ni Amihan ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Pumasok siya sa guest room kung saan pansamantalang tumutuloy si Liwayway. Hindi siya naghahanap ng kung ano. Tinitingnan niya lang ang paligid, umaasang may makita siyang kahit ano na magsasabing nababaliw lang siya. At nakita niya ito. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, sa ilalim ng isang libro, may isang nakatuping papel, isang resibo. Kinuha niya ito. Resibo mula sa isang kilalang alahera sa syudad. Nakasulat dito ang serbisyo. Pagtanggal ng bato mula sa lumang medalyon at paggawa ng bagong kwintas. Ngunit ang pinakanagpayanig sa kanyang mundo ay ang petsa na nakasulat sa resibo. Ito ay ang araw. Pagkatapos mawala ang medalyon ni Sinag. Napahawak si Amihan sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong walang tigil sa pagtakbo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang mga kasinungalingan, ang kwintas, ang atypical na sintomas,
ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakadilim, at napakasama. Ang resibo sa kamay ni Amihan ay parang isang piraso ng nagbabagang uling. Bawat letra, bawat numero ay sumisigaw ng isang katotohanang pilit na iniiwasan ng kanyang isipan. Hindi na siya bumalik sa opisina. Dumiretso siya sa kanyang kotse at nagmaneho na parang wala nang bukas. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Tumawag siya sa isang pribadong investigador na dati nang nagtrabaho para sa kanyang kumpanya. Inutusan niya itong alamin ang lahat tungkol sa mga binili ni Liwayway sa nakalipas na mga buwan. Tumawag din siya sa isang kaibigan na isang kilalang toxicologist. "Pare, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Amihan sa telepono. Ang boses niya ay esperado. "May lason ba na galing sa lamang dagat pero hindi talaga allergen? Isang bagay na kapag ininom mo, ang sintomas ay parang isang napakalalang allergic reaction." Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. "Meron," sagot ng kaibigan niya. "It's rare, saxitoxin. Galing sa ilang uri ng shellfish, lalo na sa mga apektado ng red tide. Pero napaka-potent nito. Hindi ito allergy, Amihan. Isa itong neurotoxin. Mabilis at nakamamatay." Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Neurotoxin, hindi allergy. Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi na basta-basta nagkakabit-kabit. Tila sila puwersahang sumasabog sa kanyang isipan. Winawasak ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Bigla niyang naalala ang mga huling sandali ni Sinag. Ang biglaang hirap sa paghinga. Ang mabilis na pamumula ng balat. Ang pagkawala nito ng malay. At sa buong panahong iyon, si Liwayway ay nasa tabi niya. Nagtataranta. Nag-aalala. Pero palaging nandyan. Palaging kontrolado ang sitwasyon. Ang pag-aalaga ni Liwayway, ang pagiging matalik na kaibigan nito, ang mga babala nito laban kay Mayari. Lahat ng yon ay hindi pagmamalasakit. Isa yung plano, isang napakahabang plano na maingat na inilatag. Ang pagnanakaw sa medalyon, ang pag-frame up kay Mayari. Lahat ng iyon ay hindi lang para paalisin ang isang yaya. Ang layunin nito ay mas malalim, mas masama. Gusto nitong sirain ang anumang bakas ng pag-asa na maaring pumasok sa buhay nila para masigurong siya lang at siya lang ang matitira para kay Amihan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang babaeng pumatay sa kanyang asawa ay ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang mga anak. Ang babaeng hinayaan niyang sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Napasuntok si Amihan sa manibela. Isang sigaw ng purong pagkamuhi at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Galit siya kay Liwayway, ngunit mas higit ang galit niya sa kanyang sarili. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa pighati at nagpalamon sa lason ng duda na si Liwayway mismo ang nagtanim. Nang makatanggap siya ng email mula sa investigador, isang kumpirmasyon ng isang online purchase mula sa isang supplier ng marine biology specimen na nagdedetalye ng pagbili ng non-consumable shellfish sample. Alam na ni Amihan ang lahat. Hawak na niya ang katotohanan. At ito ay mas masahol pa sa pinakamasama niyang bangungot. Umuwi siya sa mansyon. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw sa kanyang kapabayaan. Ang larawan ni Sinag sa dingding ay tila nakatingin sa kanya, nanguusig. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang mga numero. "Hello, police?" sabi niya. Ang boses ay basag. "Gusto kong mag-report ng isang murder." Pagkababa niya ng telepono, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Liwayway. May dalang mga paper bag. Ang ngiti sa labi ay kasing tamis ng dati. "Amihan, andito ka na pala." Masayang bati nito.
Anong gusto mong kainin para sa hapunan? Dahan-dahang lumingon si Amihan. Ang lahat ng emosyon, ang galit, ang pighati, ang pagsisisi ay nawala sa kanyang mukha. Ang pumalit ay isang nakakakilabot na kalamigan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Maupo ka, Liwayway. Sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kailangan nating pag-usapan si Sinag. Ang nangiti sa mga labi ni Liwayway ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maingat na pagtataka. Ibinaba niya ang kanyang mga pinamili at umupo sa silyang nasa tapat ni Amihan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat at puno ng tensyon. Si Sinag? Tanong ni Liwayway. Sinusubukang panatilihin ang lambing sa kanyang boses. Bakit, Amihan? May problema ba? Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, kinuha niya ang resibo mula sa alahera at dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Pagkatapos, inilapag niya sa tabi nito ang printout ng email mula sa investigador. Alam mo, Liwayway, simula ni Amihan, ang boses niya ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Palagi akong nagtataka kung paano ka naging sobrang pamilyar sa bahay na to. Alam mo ang bawat sulok, ang bawat lihim na taguan. Napalunok si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa mga papel sa mesa papunta sa mukha ni Amihan. Sinabi ko na sa'yo, ikinukwento sa akin lahat ni... Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya, putol ni Amihan. At sa unang pagkakataon, isang kislap ng bagsik ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang totoo, matagal mo nang pinag-aralan ang lahat, hindi ba? Bawat galaw ni Sinag, bawat sulok ng buhay niya, hinihintay mo lang ang tamang pagkakataon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Depensa ni Liwayway, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi mo alam? Sigaw ni Amihan. Sabay tayo at hampas sa mesa. Ang biglaang pagbabago mula sa pagiging kalmado ay nagpatalsik kay Liwayway sa kanyang upuan. Huwag mo akong gawing tanga. Liwayway, hindi allergy ang pumatay sa asawa ko. Lason. Isang lason na ikaw ang bumili. Isang lason na ikaw ang nagbigay. Sa puntong yon, lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Liwayway ay naglaho. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas masama. Isang mapanuyang pagngisi. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang damdaming matagal na niyang itinatago. Ang galing, sabi niya, pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Ang galing-galing mo, Amihan. Akalain mo nga naman, nahuli mo rin. Akala ko, habang buhay ka nang magiging bulag. Napatulala si Amihan sa biglaang pag-amin nito. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Magkaibigan kayo, parang magkapatid na ang turing niya sa'yo. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Liwayway. Isang halakhak na puno ng galit at kabaliwan. Magkapatid! Sigaw niya. Palagi akong anino lang. Ako ang laging pangalawa. Maganda si Liwayway pero mas maganda si Sinag. Matalino si Liwayway pero mas matalino si Sinag. At pagdating sa'yo, ikaw na dapat ay sa akin. Sa kanya ka pa rin napunta. Lahat ng meron siya, dapat ay sa akin. Patuloy niya sa pagsigaw. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang bahay na to, ang mga anak niya, ikaw. Dapat sa akin ang lahat ng to. Kaya inalis ko siya sa landas. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At sana'y naging perpekto na ang lahat kung hindi lang dumating ang probinsya ng peste na yon. Kasabay ng kanyang huling salita, dumampot siya ng isang matulis na letter opener mula sa mesa ni Amihan at sumugod. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto at bumukas ito. Pumasok ang mga pulis, mabilis at alerto. Bitiwan mo yan, sigaw ng isang pulis. Napatigil si Liwayway, napapaligiran.
Tumingin siya sa mga pulis, pagkatapos ay kay amihan. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na ngiti ng pagkatalo. Habang pinoposasan siya at inilalabas ng mga pulis, tumigil siya sa may pintuan. Lumingon siya kay amihan. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mukha ay puno ng purong pagkamuhi. "Maaring nakuha niyo ako," sabi niya sa isang mahina ngunit malinaw na boses. "Pero hinding-hindi mo na siya maibabalik. At yung babaeng yon, sinira mo na rin ang buhay niya. Magsama kayo sa inimpyerno, amihan. Mabubuhay ka sa kasalanang ito habang buhay." At pagkatapos, tumawa siya. Isang malakas, baliw, at nakakakilabot na halakhak na umaling-awngaw sa buong mansyon habang kinakaladkad siya palayo. Naiwan si amihan na nakatayo, nanginginig. Ang huling halakhak ni Liwayway ay tila isang sumpa, isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Totoo ang sinabi nito. Hindi na niya maibabalik si Sinag. At si Mayari, anong nagawa niya sa kanya? Ang mga sumunod na araw ay tila isang malabong panaginip para kay amihan. Ang balita tungkol sa krimen ni Liwayway ay kumalat na parang apoy. At ang Hacienda Montesalve ay naging sentro ng atensyon ng media. Ngunit wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mundo. Ang tanging umuukil-kil sa kanyang isipan ay ang huling mga salita ni Liwayway. "Sinira mo na rin ang buhay niya." Ang mukha ni Mayari, ang kanyang mga matang puno ng takot at pagkalito, ang kanyang mga luhang humahalo sa ulan, ay hindi maalis sa kanyang alaala. Gabi-gabi, binabangungot siya. Ang bigat ng kasalanan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Unti-unti siyang dinudurog. Alam niyang hindi sapat ang pagsisisi lang. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang hanapin si Mayari. Hindi para ayusin ang lahat, dahil alam niyang imposible na yon, kundi para humingi ng tawad, para sabihin ang katotohanan. Iyon na lang ang tanging paraan para kahit paano ay gumaan ang kanyang kalooban. Ipinagkatiwala niya ang kanyang mga anak sa kanyang mga magulang. Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan. Sinabi niya lang na may kailangan siyang ayusin na napakahalaga. Hindi siya nagdala ng kanyang mamahaling sasakyan. Hindi siya nag-book ng flight. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Nagpunta siya sa terminal ng bus, pumila, kasama ng mga ordinaryong tao, at sumakay sa isang bus na puno at maingay, patungo sa malayong probinsya kung saan isinilang si Mayari. Para sa kanya, ito ay isang uri ng pagpapakasakit. Gusto niyang maramdaman ang hirap. Gusto niyang maranasan, kahit katiting lang, ang hirap na idinulot niya sa dalaga. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ang init, ang alikabok, ang siksikan, lahat ay bago sa kanya. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, mas nararamdaman niyang ito ang tamang gawin. Pagdating niya sa bayan ni Mayari, nagsimula siyang magtanong-tanong. Isang maliit na bayan iyon kung saan halos lahat ay magkakakilala. "Mayari Dalisay po." "Ah, oo. Yung mabait na dalaga na magaling kumanta," sabi ng isang tindera sa palengke. "Nasa kanila lang yan. Sa may dulo ng palayan. Napakabuting bata niyan. Balita ko'y umuwi galing Maynila. Mukhang malungkot nga eh." Sinundan ni amihan ang direksyon na ibinigay sa kanya. Naglakad siya sa isang pilapil sa gitna ng malawak na palayan na hinog na para anihin. Ang hangin ay sariwa at ang paligid ay payapa. Isang malaking kaibahan sa magulong mundo na kanyang iniwan. At sa dulo ng palayan, nakita niya ang isang maliit, simpleng bahay kubo. Sa harapan nito, sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Mayari, ngunit hindi siya nag-iisa. Napapaligiran siya ng isang grupo ng maliliit na bata. Tinuturuan niya silang umawit. Ang himig na kanilang kinakanta ay pamilyar. Ito ay ang Oyayi ng Buwan, ngunit ang boses ni Mayari ay iba na. Mayroon pa ring lambing, ngunit nawala na ang dating saya.
Napalitan ito ng isang manipis na tabing ng kalungkutan. Napatigil si amihan sa di kalayuan, nagmamasid. Ang puso niya ay tila pinipiga. Ito ang babaeng tinawag niyang magnanakaw. Ito ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng gabi. Isang babaeng ang tanging ginawa ay magdala ng kapayapaan sa kanyang magulong tahanan. Huminga siya ng malalim. Pinuno niya ng lakas ng loob ang kanyang dibdib. At pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad palapit. Habang siya ay papalapit, isa sa mga bata ang nakapansin sa kanya at itinuro siya na putol ang kanilang pagkanta. Lumingon si Mayari nang makita niya si amihan, ang mumunting ang ngiti sa kanyang mga labi ay agad na naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. At pagkatapos, napalitan ito ng isang malamig na pader ng pag-iingat at sakit na hindi pa nakikita ni amihan dati. Ginoo, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Anong ginagawa ninyo rito, Mayari Dalisay? Nakatayo si amihan Montesalve sa harap ni Mayari, tila isang aparisyon mula sa isang masamang panaginip na ayaw nang magising. Ang suot nito ay simple lang, malayo sa mga mamahaling damit na dati niyang nakikita. May bakas ng pagod sa kanyang mga mata, isang bigat na hindi pa nakikita ni Mayari dati. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi sapat para alisin ang sakit na nakaukit sa kanyang puso. Sabihin niyo sa mga bata na umuwi na muna, sabi ni amihan. Ang boses ay magalang ngunit may bigat. Sumunod si Mayari. Matapos magpaalam sa mga bata, hinarap niya muli si amihan. Nagtayo siya ng isang pader sa paligid ng kanyang puso. Ayaw na niyang masaktan muli. Kung naparito po kayo para bawiin ang huli kong sahod? Hindi. Mabilis na putol ni amihan. Nandito ako. Nandito ako para humingi ng tawad. Amihan Montesalve. Nakita ni amihan ang pagtataka at pagkatapos ay ang kawalan ng paniniwala sa mga mata ni Mayari. Alam niyang hindi sapat ang mga salita, pero kailangan niyang subukan. Mayari, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Pero nandito ako para sabihin sa'yo ang totoo. At doon, sa ilalim ng puno, sa harap ng isang maliit na bahay kubo, ikinuwento ni amihan ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa lason, sa matagal ng plano ni Liwayway, sa medalyon, sa bawat kasinungalingan na binitiwan nito. Habang nagsasalita siya, hindi niya tinangkang ipagtanggol ang sarili. Inamin niya ang kanyang pagkabulag, ang kanyang kahinaan, ang kanyang malaking pagkakamali. Naging duwag ako, Mayari. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa niya nagawa sa harap ng ibang tao. Hinayaan kong kainin ng pighati ang isip ko. Hinayaan kong diktahan ako ng isang demonyo. At ikaw na walang ibang ginawa, kundi ang tulungan kami. Ikaw ang pinagbuntunan ko ng lahat. Mayari Dalisay, habang nakikinig si Mayari, ang pader na kanyang itinayo ay unti-unting gumuho. Ang bawat salita ni amihan ay tila isang susi na nagbubukas sa kulungan ng kanyang mga tanong. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ay dahan-dahang napapalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ng awa. Awa para sa isang lalaking nawalan ng asawa sa isang napakasamang paraan at nilinlang ng taong pinagkakatiwalaan niya. Nakita niya ang lalim ng pagsisisi sa mga mata nito. Ito ay hindi isang pagsisisi na dala ng pagkagipit. Ito ay isang pagsisisi na nagmumula sa kaibuturan ng isang durog na kaluluwa. Nahuli na po ba siya? Tanong ni Mayari. Ang boses ay mahina. Tumango si amihan. Nasa kulungan na siya at habang buhay siyang mananatili doon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin sa mga dahon ng palay. Amihan Montesalve.
Ito na ang sandaling pinakakinatatakutan ni Amihan, ang paghatol mula sa taong kanyang sinaktan. Inihanda niya ang sarili sa galit, sa pagsumbat, sa pagtataboy. Lahat ng yon ay tatanggapin niya. Ngunit ang sinabi ni Mayari ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pinapatawad ko na po kayo, Ginoo. Napaangat ang tingin ni Amihan, hindi makapaniwala. Ganun lang? Ngumiti si Mayari sa unang pagkakataon, isang matamis, ngunit malungkot na nangiti. Ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo, Ginoo. Para sa akin to, para makalaya na rin ako sa sakit. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Amihan ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin, ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. Hindi ako naparito para lang diyan, Mayari. Sabi niya, dahan-dahang humakbang palapit. Ang mga bata, hinahanap ka nila. Ako, hinahanap kita. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mayari. Nanlamig ito sa una, ngunit hindi naman niya ito binawi. Bumalik ka na sa amin, Mayari. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamo. Hindi bilang isang yaya, kundi bilang liwanag ng aming tahanan. Isang tahanan na sisimulan nating buuin muli. Sa tamang paraan, sa pundasyon ng katotohanan. Tumingin si Mayari sa kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay sa mga mata ni Amihan. Nakita niya roon ang isang pangako. Isang bagong simula. Hindi siya sumagot kaagad. Tumingin siya sa malawak na palayan, sa kanyang simpleng buhay, at pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Amihan. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay na. Ang desisyon kung mananatili ba siya sa pamilyar na kalungkutan o susubok na muling magtiwala at magmahal. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Montesalve ay hindi na isang kaharian ng kalungkutan. Ang mga bintana ay laging bukas. Pinapapasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang mga pasilyo ay hindi na pinananahanan ng mga anino ng nakaraan, kundi ng masasayang hagikgikan at sigawan ng tatlong batang muling natutong maging masaya. Sa hardin, nagtatanim sina Mayari at ang mga bata ng mga bulaklak. Ang dating mga tuyot na halamanan ay unti-unting napupuno ng kulay. Si Amihan ay nakaupo sa beranda. Pinapanood sila. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang pagbabalik ni Mayari ay hindi naging madali noong una. May mga takot, may mga alinlangan. Ngunit ang pagmamahal ng mga bata at ang walang sawang pagpapakita ng pagsisisi at pag-aalaga ni Amihan ay unti-unting naghilom sa mga sugat. Natutunan nilang magtiwala muli sa isa't isa, dahan-dahan, araw-araw. Isang hapon, tinipon ni Amihan ang lahat sa harapan ng mansyon. Ang mga kasambahay, ang kanyang mga anak, at si Mayari. May isang malaking bagay na nakatayo malapit sa gate na tatakpan ng isang pulang tela. Mula nang bumalik si Mayari, ang bahay na ito ay muling naging isang tahanan. Simula ni Amihan, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit ang pangalan nito ay laging magpapaalala sa atin ng isang masakit na nakaraan. Panahon na para sa isang bagong simula. Sa isang hudyat, hinila ng dalawang kasambahay ang tela. Bumungad sa lahat ang isang bagong arko na gawa sa kahoy at nakaukit dito ang mga salita. Kanlungan ng Mayari. Napatakip si Mayari sa kanyang bibig. Ang mga luha ng saya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Amihan, nagtatanong. Lumapit si Amihan sa kanya. Dahil hindi na ito basta mansyon o hasyenda, paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Mayari. Isa na itong kanlungan, isang ligtas na lugar. Ang iyong kanlungan, ang ating kanlungan. Kinuha niya ang kamay ni Mayari. Dito, walang kasinungalingan. Dito, walang takot. Dito, mayroon lang pagmamahal. At sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, lumuhod si Amihan Montesalve. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon.
Pagbukas nito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang lumitaw. Mayari Dalisay, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ikaw ang naghilom sa pusong akala ko'y habambuhay ng durog. Ikaw ang musika sa aming tahimik na mundo. Payagan mo akong maging kanlungan mo habang buhay. Pakasalan mo ako. Hindi na napigilan ni Mayari ang kanyang mga luha. Tumango siya ng paulit-ulit. Oo, oo, amihan. Oo. Isinuot ni amihan ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. Ang mga bata ay nagsisigawan sa tuwa at tumakbo para yumakap sa kanilang dalawa. Bumubuo ng isang masayang grupo. Habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, magkayakap ang bagong buong pamilya sa harap ng kanilang bagong tahanan. At sa di kalayuan, mahinang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na himig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Mayari ang kumakanta. Si amihan ang marahang umaawit ng oyayi ng buwan, hindi na para sa mga anak lang, kundi para sa babaeng nagbalik ng liwanag at pag-asa sa kanilang lahat. Isang oyayi, hindi na para sa pagpapatulog, kundi para sa isang bagong-bagong paggising. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Mayari at Amihan, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, kundi tungkol din sa pagbibigay ng lakas ng loob na magtiwala at magpatawad. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Sana po ay may mga aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong buhay. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena o kung ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.